Kung alisin ang pangunahing kita ng bansa, nawawala rin ang kakayahan nitong armasan at pakainin ang mga sundalo. Kapag nawala ang armas, supply at pagkain, nawawala na rin ang kagustuhang lumaban, hindi lang para sa mga sundalo sa unahan. Maaaring mag-alsa ang bansa laban sa namumuno kapag nakita nilang mas masama ang dulot ng digmaang sinimulan kaysa sa kaaway. Umaasa ang Ukraine na maramdaman ng Russia ang sakit ng digmaang sinimulan ni Vladimir Putin at ang nawalang kita dahil dito. Langis ba? Napakaraming langis ang nasusunog o naiiwan sa mga daungan ng Russia dahil sa mga long-range drone strike ng Ukraine. May malaking nangyari sa Russia na hindi napigilan ni Putin. Para kay Putin, masaklap ito dahil bahagi ito ng planong Ukrainian na di niya inaasahan. Habang pinalalawak ng Ukraine ang kanilang mga sandatang pangmalayuan, tulad ng drone at sariling gawang misil na mas malakas laban sa Russia, ang sektor ng langis ng Russia ang pinakaapektado ng mga pag-atake ng Ukraine. Noong Disyembre 7, inilabas ng Euromaidan Press ang mga resulta. Nakakabahala para kay Putin kung susuriin ang pangunahing numero. Ayon sa mga kamakailang ulat, nakapagsagawa ang Ukraine ng 180 na pag-atake laban sa mga oil refinery at pantalan ng Russia noong 2025, bumaba ng napakalaking 25% ang kapasidad ng Russia sa pagproseso ng pinong langis. Patuloy ang export ban sa gasolina. At bumagsak ng 70% ang kita ng Rosneft, isa sa mga higanteng kumpanya ng langis ng Russia. Babalikan natin ang lahat ng numerong ito sa video. Magsisimula tayo sa mga welga sa oil refinery na naging tampok ng balita noong 2025. Hindi bago ang pagtutok ng Ukraine sa kapasidad ng pagpipino ng Russia. Nagpadala na ito ng maraming drones sa mga refinery ng Russia noong 2024 kahit kadalasan pa isa-isa ang atake. Nagbigay iyon ng panahon sa Russia para magsagawa ng pagkukumpuni at maibalik ang kapasidad ng pagpipino nito malapit sa karaniwang bilang. Iba ang naging paraan ng Ukraine. Noong 2025 tumaas pa ang mga pag-atake. Palaging binabalikan ng Ukraine ang parehong refinery kaya napipilitang tumigil ulit ang operasyon tuwing malapit na itong paganahin ng Russia. Ang maliit na estratehiyang pagbabago ay nagdulot ng malaking benepisyo dahil ilang beses nabasag ng Ukraine ang mga record noong 2025. Noong Disyembre 4, iniulat ng Ukraine Wire na sa unang 11 buwan ng 2025 may hindi bababa sa 140 pag-atake ang puwersang pananggulan ng Ukraine sa mga oil refinery at iba pang pasilidad ng langis at gas ng Russia. Mukhang malaki ang bilang na iyon kapag tiningnan ng mag-isa. Dagdag ng outlet, mas marami ang mga pag-ataking ito kaysa sa lahat ng pag-atake sa langis ng Russia mula 2022 hanggang 2024 na pinagsama. Sa madaling salita, nagawa ng Ukraine sa 11 buwan ang 3 taon ng pag-atake. Noong 2022 hanggang 2024, naglunsad ang Ukraine ng 130 pag-atake sa langis ng Russia. Mukhang walang limitasyon sa layo ng mga lugar na kayang atakihin ng Ukraine gamit ang mga pag-ataking ito. Kung hindi abot ng mga drone ang kailangan, nagagawa ito ng mga sabotahe at partisan para sa Ukraine. Malamang ganoon nagawa ng Ukraine na magdulot ng malaking sunog sa Khabarovsk Refinery noong Abril. Mahigit 6,000 kilometro o 3,728 milya ang layo mula sa hangganan ng Ukraine. Paulit-ulit nang ipinadala ang mensahe. Sa 2025 kung pasilidad ito ng langis ng Russia, hindi ito ligtas. Bahagyang magkaiba ang bilang ng Euromaidan Press at Wire. Ayon sa tagapagsalita ng intelihensya ng Ukraine na si Andriy Yusov, mas mababa ang 140 kaysa sa totoong bilang. Ayon sa Euromaidan Press, sinabi niya na 160 plus matagumpay na pag-atake ang inilunsad ng Ukraine sa unang 10 buwan ng 2025. Ayon sa ulat, naglunsad ang Ukraine ng 14 na kumpirmadong pag-atake sa mga refinery at 4 pa sa Black Sea. Ang oil infrastructure ay nangangahulugang posibleng mahigitan ng bansa ang 200 pag-atake sa langis ng Russia ngayong taon. Magkakaroon ng 70 dagdag na pag-atake sa 2025 kumpara noong 2022-24. Alin sa mga numerong ito ang pinakatumpak?
Hindi ba iyon ang mahalaga dito? Kahit totoo ang mas mababang bilang ng UAY, nagpapakita pa rin ito ng mapaminsalang estratehiya na naglagay sa Russia sa alanganin. Kung iniisip ni Putin na naranasan na ng Russia ang pinakamasama mula sa Ukraine, nagkakamali siya. Sa katunayan, lalo pang tumitindi ang mga pag-atake ng Ukraine laban sa mga refinery ng Russia. Noong Disyembre 1, iniulat ng Moscow Times na nabasag ng Ukraine ang dating record nito sa dami ng pag-atake sa Russian oil refinery. Ang 14 na pag-atake na nabanggit ay mas marami kaysa sa nagawa ng Ukraine sa anumang buwan dati. At tinarget din dito ang ilang pangunahing refinery ng Russia. Tinamaan ang Afipsky refinery malapit sa Krasnodar, dahilan ng pagkawala ng parte ng taunang kapasidad na 71 milyong tonelada offline. Nabanggit natin ang Rosneft. Ang Ryazan refinery nito ay muling tinamaan at hindi pa gumagana mula Nobyembre. Ayon sa Moscow Times, napahinto ng Ukraine ang pangunahing refining unit ng planta na tumutukoy sa kalahati ng 100 at 71 milyong toneladang kapasidad ng Ryazan refinery. Mahalagang punto ito. Hindi basta-basta tinatarget ng Ukraine ang kahit anong refinery na sa tingin nila ay kaya nilang tamaan. Hindi ito mga opportunistic na pag-atake. Pinag-aralang mabuti ng Ukraine ang eksaktong pag-atake sa malalaking refinery ng Russia na nagpapakita ng kakulangan ng air defense sa mga pasilidad na ito. Mukhang hindi napapansin ni Putin kung gaano kahalaga ang mga refinery para sa paggawa at distribusyon ng gasolina, diesel at iba pang produktong langis. Alam din ito ng Ukraine para sa hukbo, mamamayan at kliyente ng Russia. Parang lalong pinapalala ang sitwasyon. Noong Disyembre 6 ay naglunsad na naman ang Ukraine ng isa pang matagumpay na pag-atake laban sa pinahihirapang pasilidad ng Ryazan. Iniulat ng Kiev Independent ang pag-atake at sinabi ng kawani ng Ukraine na may direktang tama at sunog na sumunod. Gayunpaman, patuloy pang tinutukoy ang lawak ng pinsala. Nabanggit natin kanina na hindi lang refinery ang target ng Ukraine gamit ang long-range na sandata. Target din ang mga infrastruktura ng pantalan at mga imbakan ng langis at tinatamaan din ito ng Ukraine. Ayon sa Euromaidan Press, 4 na atake sa Black Sea infrastructure ang naitala noong Nobyembre at isa rito ay nagdulot ng malaking epekto. Noong Nobyembre, 14 iniulat ng Reuters na pansamantalang itinigil ng Black Seaport ng Novorossiysk ang lahat ng export ng langis. Ang pantalan ay nagpapadala ng 22 milyong barils ng langis kada araw, 2% ng supply sa mundo. Simple lang ang layunin ng Ukraine sa mga ataking ito. Tinatarget nito ang mga refinery at isinara ang mga pantalan para mapigilan ang Russia na magbenta at gumawa ng gasolina, langis, gas, at kahit ano pang maaaring maipadala ng Russia at pagkakitaan sa pamamagitan ng dagat. Iniulat ng Kiev Post ang komento ng Russian strategist na si Glenn Howard noong Disyembre 7. Ayon sa kanya, ang pag-atake ng Ukraine sa Novorossiysk ay unang beses sa naval warfare dahil sa paraan ng kanilang pagsagawa. Malakas ang tama ng Ukraine sa Russian Shadow Fleet, direkta at sa pag-atake sa mga pantalan. Ibig sabihin, napipilitang gumawa ng Russia ng mga desisyong ayaw sana nito. May dalawang option ang Moscow. Manood lang habang inaatake ng Ukraine ang Shadow Fleet nila o lumabas sa mga daungan at i-escort ang mga tanker. Dahil dito, nalalagay sa peligro ang kanilang mga barkong pandigma na pwedeng atakihin ng USVs, sabi ni Howard. Kung magpapatuloy ang Ukraine sa ganitong uri ng mga pag-atake sa mga daungan, tulad ng ginawa nila sa mga refinery, may seryosong problema na kailangang harapin ang Russia. Posibleng matigil ang Shadow Fleet operations sa ilang pangunahing daungan ng Russia. Ang pagkawala ng Novorossiysk, lalo na, ay masakit dahil ibig sabihin nito na wala ng tunay nakita ang Russia mula sa Black Sea. May perang kasangkot kapag target ng Ukraine ang Shadow Fleet ng Russia. Kapag nawalan ang Russia ng barkong dolyar, 14 na milyon dahil sa drone na 20,000 nababawasan ang pondo ni Putin sa digmaan. Natutunan ng Ukraine na ang sunod-sunod na malalakas na pag-atake ay lubhang nagpapahirap sa Russia, gaya ng sa refinery. Noong Disyembre 7, iniulat ng United 44 Media na inatake ng Ukraine ang oil depot ng Russia sa Oryol. Kinumpirma ng satellite image na tuluyang nasunog ang hindi bababa sa 2 tangke ng gasolina. Ayon sa 24 Media, mukhang nagdulot ang pag-atake ng malaking pagkawala ng gasolina para sa Russia na nakaimbak sa pasilidad na iyon. Tandaan, patuloy ang mga ganitong pag-atake. Habang tinatarget ng Ukraine ang mga refinery,
Mahirap palitan ang nasirang gasolina mula sa mga sarado o bahagyang bukas na refinery. Unti-unting winawasak ng Ukraine ang oil network ng Russia at masama ang naging mga resulta ng paraang ito. Para sa leader na authoritarian na gustong kumbinsihin ang tao na normal ang lahat. Sa Russia, nagsisimula pa lang ang mga kakulangan. Sabi ng Euromaidan Press, malaki ang epekto nito. Nahaharap ang Russia sa 20% kakulangan ng gasolina at ipinagbawal ang pag-export nito hanggang katapusan ng taon. Bumaba na sa 5 milyong bariles ang daily capacity ng refinery at posibleng bumaba pa dahil sa bagong pinsala. Sinusuportahan ng Moscow Times ang pagbanggit sa ipinagbabawal na pag-export. Noong Setyembre, iniulat ng nasabing outlet na pinalawig ng Russia ang pagbabawal sa pag-export ng gasolina at higpit sa bentahan ng diesel sa international na mamimili. Mananatili ang mga pagbabawal hanggang katapusan ng 2025 at malamang pahabain pa ng Russia. Lalo na dahil lumalala ang pag-atake ng Ukraine sa mga refinery at infrastruktura ng langis. Kung ang ginawa ng Ukraine noong 2025 ay sapat na para mapilitang magpatupad ng mga pagbabawal, mas marami at mas matitinding pag-atake sa 2026 ang magtutulak sa Russia na panatilihin ang mga pagbabawal. Sa usapin ng kakulangan sa loob ng bansa, maraming ulat ang nagpapakita kung gaano karaming problema ang naranasan ng mga tao sa Russia sa pagkuha ng gasolina nitong mga nakaraang buwan. Noong Oktubre, iniulat ng Kiev Independent na 4 na rehiyon sa Russia, Crimea, Chelyabinsk, Tiumen at Sverdlovsk, ay nagpatupad ng mga restriction sa gasolina. Pinapayagan lang ang mga customer na bumili ng 30 litro o 65 galon bawat isa, ayon sa ulat. May mga gasoline station na naubusan ng gasolina at ang iba ay tumangging magbenta sa mga lata. Parang pinupuno mo na lang ang sasakyan mo kapag 6 na galon lang pwede bilhin o wala kang makuha. May ilang nagsasabi na ang kakulangan ng gasolina sa Russia, lalo na sa maraming rehiyon nito, ay hindi gaanong dahil sa mga pag-atake ng Ukraine, kundi mas may kinalaman sa turismo ng Russia. Yun ang sabi ng research group. Ayon sa ulat ng Moscow Times noong Disyembre 3, ang CASE, Center for Analysis and Strategies in Europe, ay nagsagawa ng survey sa buong Russia sa pamamagitan ng telepono. Tinanong ang mga Russian kung naranasan nilang maubusan ng gasolina sa mga gasolinahan. Sa nakaraang 3 buwan, maliit lang ang sample size, 1,600 lang at 1,100 at 58 lang dito ang nagmamaneho, na napakakaunti kumpara sa laki ng populasyon ng Russia. Gayunpaman, tinitiyak ng CASE na maisama sa survey ang mga rehiyong apektado ng kakulangan sa gasolina, gaya ng Crimea. Sabi ni CASE, 24% ng mga tinanong ay nakaranas ng kakulangan o pagkawala ng gustong klase ng gasolina at 10% lamang ng 24% na iyon. Nakatumbas ng 2.4% ng buong sample ang hindi nakahanap ng gasolina kahit saan pa. Ayon kay CASE, karamihan sa mga kakulangan ay nasa mga rehiyong labis ang turismo, kaya tumaas ang demand. May mungkahi na hindi gaanong apektado ang Russia ng kakulangan sa gasolina. Ngunit ayon sa parehong pag-aaral, natuklasan na ang Crimea na sinakop ng Russia at layunin ni Putin na gamitin bilang basehan para sa mga pag-atake ng hukbong dagat at panimulang punto ng mga pag-atake sa himpapawid laban sa Ukraine, ay matinding tinatamaan. Iba ang sitwasyon sa Crimea at Sevastopol, kung saan 70% ng sumagot ay nakaranas ng walang laman na gasolinahan. 26% ang nakaranas ng kakulangan ng higit 5 beses at halos kalahati ay hindi nakahanap ng gasolina sa araw na iyon. Ayon sa The Moscow Times, bilang isang kawili-wiling programmer, iminungkahi rin na ang mga nakaranas ng kakulangan ay kadalasang nasa mas salat na rehiyon ng Russia. Mas madalas maghintay ng 45 minuto o higit pa sa pila ng gasolina ang mga mababa ang kita at walang mataas na pinag-aralan. Ipinapakita nitong mas pinapaboran ni Putin ang mga mas kanais-nais at mas maimpluwensyang bahagi ng Russia. Kung ang mayayaman at edukado ay hindi apektado ng kakulangan, wala nang dapat ikabahala ang Russia. Hindi sila makakareklamo ng malakas. Kaya may debate tungkol sa kakakulangan ng gasolina kahit papaano pagdating sa mga dahilan, pero hindi maikakaila na talagang may kakulangan. Nagkunwari si Putin na walang kakulangan. Noong Disyembre 5, sinabi ng Pangulo ng Rusya sa India
na kaya nilang magpatuloy ng supply ng gasolina kahit may export ban. Madalas tinatarget ang mga refinery ng Rusya. Patuloy niyang pinipilit panatilihin ang malaking customer ng langis, kahit magdulot ito ng higit pang paghihirap sa mga kababayan niya. Pero kailangang itanong, paano masisiguro ng Rusya ang tuloy-tuloy na supply ng gasolina para kanino man? Bumabalik tayo sa estadistikang ibinahagi namin sa simula ng video. Ang pagproseso ng mga produktong langis ng Rusya ay bumaba ng 25%. Masama ito sa ekonomiyang pangdigmaan ni Putin at lalo na sa Pangulong nangakong tuloy-tuloy ang supply. Kung kailangan natin ng malinaw na halimbawa ng epekto ng pagbawas ng produksyon, maliban sa mga nabanggit na kakulangan, perpekto ang halimbawa ng Rosneft. Ayon sa Moscow Times, bumaba ng 70% ang netong kita ng Rosneft sa unang 9 na buwan ng 2025. Malaki pa rin ang kinita ng kumpanya. Umabot sa dolyar, 36 bilyon sa unang 3 quarter ng taon. Kung ikukumpara sa parehong panahon noong 2024 na dolyar, 119 bilyon. Ang kita ng Rosneft, malaki ang ibinagsak nito. Bumaba ng 18% ang kita sa parehong panahon. Ayon kay Natalia Milchikova ng Freedom Finance, bumaba dahil sa mahinang presyo ng langis ng Russia at lumalaking diskwento nito kumpara sa international na benchmark, bagong parusa sa fleet ng tanker at paglakas ng rublo. Kawili-wili ang usapan tungkol sa parusa. Nangyari ang pagkawala ng kita ng Rosneft bago inanunsyo ni Pangulong Donald Trump ng United States ang bagong parusa laban sa kumpanya at mga international na mamimili nito. Hindi natin alam ang datos ng Rosneft para sa huling quarter ng 2025, pero mukhang hindi ito maganda para sa kumpanya. Hindi binanggit ni Milchakova ang mga pag-atake sa refinery at pantalan ng Ukraine na siguradong nakaapekto sa kakayahan ng Rosneft na kumita mula sa pangunahing produkto nito. Hindi mo mabebenta ng marami ang langis at gasolina kung pareho itong nasusunog at bawal ibenta ang gasolina sa pinakamalaking customer mo sa ibang bansa. Ang Rosneft ay isa lang sa mga kumpanya ng enerhiya. Kahit pinakamalaki ito sa Rusya, pwedeng mabawi ng ibang kumpanya ang lugi nila. Pero hindi naman nangyayari. Ayon sa Moscow Times, noong Disyembre 3, bumaba ng 34% ang kita ng Rusya mula sa langis at gas nitong Nobyembre kumpara sa parehong buwan ng 2024. Mataas pa rin ang kita ng Rusya na umabot sa dolyar, 103 bilyon mula sa langis at gas mula Enero hanggang Nobyembre 2025. Gayunpaman, mas mababa ang mga kita na iyon ng 2,963 bilyon kumpara sa unang 11 buwan ng 2024. At dito sa mga pagbagsak na ito natin makikita ang tunay na hirap para sa Rusya. Hindi kinukuha ni Putin lahat ng pera ng Rusya mula sa langis at gas para ilagay sa pondo ng digmaan sa Ukraine. Hindi iyon gagana dahil ang mga kumpanyang gumagawa ng mga produktong ito ay kailangang mabayaran at kailangan nilang mapanatili ang kanilang malalaking tauhan at infrastruktura. Sa halip, kinokolekta ng Rusya ang buwis mula sa kita ng kanilang mga supplier. Ang buwis na iyon ay napupunta sa lahat ng bagay mula sa digmaan ni Putin hanggang sa pagpapatakbo ng mismong Rusya. Noong Nobyembre 2025, 68 bilyon lang ang buwis na nakuha ng Rusya mula sa bentahan ng langis at gas. Malaki pa rin ang bilang, pero 34% itong mas mababa kaysa noong Nobyembre 2024. Ito ang layunin ng ginagawa ng Ukraina. Habang mas maraming refinery at daungan ang napapatigil ng Ukraina, mas dumarami ring langis at krudo ang sinusunog ng bansa. Dahil dito, bumaba ang benta ng kumpanyang enerhiya ng Rusya at mas kaunti ang buwis na nakokolekta ni Putin. Hindi na rin sigurado si Putin na ligtas ang shadow fleet na ginagamit niya sa pagpapadala ng produkto sa ibang bansa. Tinatamaan din sila ng Ukraine at madalas pa ito sa mga bahagi ng dagat na hindi inakala ng Rusya na magiging target ang kanilang mga barko. Maaari mong malaman ang tungkol sa ilan sa mga pag-ataking ito sa aming video na nagpapaliwanag ng epekto ng Sea Baby drones ng Ukraine sa shadow fleet. Pero balik tayo sa usapan ng pera. Mahalaga ang anumang hakbang ng Ukraine para mawasak ang oil network ng Russia dahil nasa krisis sa pananalapi na ang Russia ngayon. Ayon sa PeaceRep, isang research consortium sa conflict resolution at peacebuilding, 15% ng lumiit ang ekonomiya ng Russia mula nang simulan ni Putin ang malawakang pagsalakay sa Ukraine noong Pebrero 2022.
Maaaring pinepek ng Russia ang datos para magmukhang mas maganda ang ekonomiya kaysa sa totoong sitwasyon. Ayon kay Dr. Volodymyr Vlachuk, ipinapaliwanag ng aming pananaliksik kung bakit kahina-hinala ang opisyal na antas ng implasyon. Ibig sabihin ng aming alternatibong pagtatantiya sa implasyon ay kailangang bawasan ang Russian gross domestic product. Ipinapakita nito ang malaking gastos ng digmaan sa ekonomiya ng Russia at ang limitasyon ng military Keynesianism. Isa pang peace rep, ayon kay Dr. Luke A. Cooper. Napipilitang pumili ang Russia ngayon sa pagitan ng digmaan ni Putin at kapakanan ng mga mamamayan. Pinag-iisipan kung paano palakihin ang lumiliit na budget ng bansa. Nasa recession ang Russia, ayon sa organisasyon, at ito ay malaking problema para kay Putin. Habang patuloy na unti-unting winawasak ng Ukraine ang oil infrastructure ng Russia, patuloy ding bababa ang kita mula sa pinakamahalagang industriya ng Russia. Ang mas maraming pagbaba ay nagre-resulta sa mas kaunting buwis na nababayaran, at ang mas kaunting buwis ay nangangahulugan na si Putin ay kailangang pagkaitan ang mga sundalo ng Russia o ang mga tao ng kanilang mga pangangailangan. Wala sa dalawang iyon ang magandang pagpipilian para sa presidente ng Russia. Ang pagbawas ng gastos sa digmaan ay nagpapahina sa mga atake ng Russia sa Ukraine, habang ang pagbawas ng gastos para sa mga Russian ay nagpapataas ng posibilidad ng hindi pagkakasiya na maaring magtapos kay Putin. Simon Tisdall. Ayon sa The Guardian, malaking pagkakamali ni Putin ang hindi pagtanggap sa bagong kasunduan para sa kapayapaan sa Ukraine. Maaring bumagsak si Putin dahil sa pagbagsak ng ekonomiya ng bansa. Hanggang kailan pa papayagan ng mga Ruso ang kanilang diktador at mamamatay taong presidente na naglason sa Salisbury? Ang kriminal ng digmaan na tumatanggi sa alok ng kapayapaan ay ngayon nagbabanta ng digmaan sa Europa? Tanong ni Tisdall. Umaasa ang Ukraine na matatapos na ang mga pag-atake sa langis ng Russia. Humihigpit ang mga tornilyo, lumalala ang kakulangan, bumababa ang kita, at si Putin ay nagmumukhang mahina bilang leader sa bansang pinahahalagahan ang malakas na pinuno. May palatandaan na nawawalan na ng kontrol si Putin sa sarili niyang mga sundalo. Ang ilan sa mga sundalong iyon ay labis na galit sa paraan ng pagtrato sa kanila. Kaya't pinapatay nila ang kanilang mga commander bilang marahas na paghihiganti. Bumabagsak ang hukbong sandatahan ng Russia gaya ng ekonomiya nito. Malalaman mo ito kapag pinanood mo ang aming video. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa update sa pinsalang ginagawa ng Ukraine sa Russia. Salamat sa panonood.